Naku po mga kababayan, mukhang kinakarma na ang ICC dahil pati ang United Nation umaksyon na din mga kababayan at iniimbestigahan na itong ICC prosecutor na si Karim Khan mga kababayan. Hala ka, grabe sunod-sunod no na karma. Yung una kay Putin, tapos sunod ditong United Nation. Hala ka, iniimbestigahan dahil nga mga kababayan ay mukhang may issue itong si Karim Khan di umano na parang tungkol sa sexual mga kababayan. So panoorin natin itong balita galing sa UNTV News and Rescue. Ito na po. Nakumpleto na ng United Nations ang isinagawa nilang investigasyon laban kay International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Ayan na mga kababayan, nakumpleto na daw ng United Nation yung investigasyon dito kay ICC Prosecutor Karim Khan. Ito yung pinaka-head ng ICC mga kababayan. Hala ka. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y sexual misconduct ng ICC prosecutor. Hala ka, sexual misconduct mga kababayan. Ayon sa UN, mananatiling confidential ang kanilang findings habang hindi pa ito nare-review ng external panel ng judicial experts na inaasahang aabutin pa ng 30 araw. Nauna na So 1 month mga kababayan. Ayan, hintayin natin ang itinanggi ni Khan ang mga akusasyon laban sa kanya at minabuting pansamantalang bumaba sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nako, pinapababa na sa pwesto mga kababayan. Mukhang kinakarma na talaga mga kababayan itong ICC. Hala ka. Delikado na. Yung ginawa rin ni Putin yung kasama rin si Karim Khan doon. 7 judge ng ICC ay hinatulan ng Russian government at 15 years na pagkakakulong daw mga kababayan yung ipinataw ng Russian government dahil sa ginawa nilang aarestuhin daw nila itong si President Putin mga kababayan. Ngayon nag-counter naman itong Russian government at aarestuhin din itong si Karim Khan kasama ang 7 judges at pinatawan ng 15 years na pagkakakulong mga kababayan. Hala ka. Grabe. Ito yung Russia, minaliit nila, akala nila maliit lang na bansa. Ito yung bansang pangatlo sa pinakamalakas sa buong mundo. Nangunguna ang US, China, pangatlo po itong Russia, mga kababayan. Akala nyo bata-bata nyo lang itong Russia. Nagkakamali kayo. Ayan na, humaksyon na. Kaya yari kayo ngayon, pati itong United Nation, galit na din sa inyo. At ito nga, inimbestigahan na itong si Karim Khan. Pati po ang US mga kababayan, ay galit na rin dito sa ICC. Hala ka, mga iba't ibang bansa ang galit dito sa ICC. Parang napansin ko lang mga kababayan, simula nung dinala si former president sa dahig sa ICC Netherlands, ay parang nagkaletse-letse na itong ICC nagkasunod-sunod na yung karba mga kababayan. Kaya parang nagkatotoo na yung mga sabi-sabi ng iba na kinakarma na itong ICC. So yun po, mag-comment po kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa ginawang aksyon ng United Nation at ng Russian government at ni President Putin. So ngayon naman mga kababayan, pakinggan nyo ho itong pahayag ni Attorney Rowena Gonzon patungkol ito kay BP Sara Duterte. Sabi niya, paninira kay BP Sara Duterte, panis na. So pakinggan natin mga kababayan. Eto na. Hindi, attorney, actually ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita.
ikaw talaga, si Attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Oo. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad. Ako typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comg ng ng makakaliwa. Divide and conquer. O, targetin muna natin yung pinakamalakas, si BP Sara. Then after BP Sara, mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Eh, ba't hindi si BBM mapilan yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is, filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Kaya hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process, and kung COA lang din na report ang inyong basihan, sinabi na ng COA Yes. what do you call this? Yung No wrongdoing. Oo, may unmodified opinion na sila dun At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman dami. yan sila, may Confidential unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yon, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA, rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na, ay, dinakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun Sinasabi niya, she used it for that purpose. Yes. Diba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate. Diba? And then eventually, unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Tama, mga kababayan, di ba? Confidential, paano ninakaw yun, di ba? Confidential fund nga Ito kasing mga makakaliwa, kaya galit na galit sa confidential fund ni BP Sara kasi ginagamit ito sa kanila dito sa mga makakaliwa. Kaya galit na galit itong mga to. Ayan, tuloy natin. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry kasi nag-commissioner ako sa COA Hindi ko naman sinasabi mas magaling ako sa inyo, Father. Ano ba yung Father na... Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una. Kasi alam ko rin na namigay si Romualdez nun ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. Oo. So bilang isang abogado, attorney, etong mga ginagawa nila kay BP Sara dati, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara dati? Panis na. Wala na, no? Panis na. Ayan, panis na Kasi daw. naka-round, tapos na sila round 1 Panis na. Round 2 na naman, panis na. So wala na talaga. Parang hindi na, Ingay na lang ito. some of them are my friends, pero parang kung sa Ilonggo pa, kabali. Bali yung, bali ba? Nabali. Nabali Oo. na. Oo, yung hindi tama ba? Kabadli. Sa Ilonggo yun, kabadli. Kabaradli, mga kababayan. Ayan. So, panis naman talaga, mga kababayan. Kasi part 2 na ito Yung part 1, hindi sila nagtagumpay. Tapos ngayon, ibabalik na naman nila. Iba't ibang kaso na naman ang pinataw. Plunder, tanim witness, at kung ano-ano pa. So, mukhang
hindi na magtatagumpay mga kababayan. At ayan nga, sinabi nga ni Atty. Rowena Guanzon na panis na itong paninira nila kay BP Sara Duterte. Pero go ahead and file, go ahead. Pero ito lang po ang paalala ko. Hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Remulla, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay step 2 po yun. Ang step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Follow up. Paano kung biglang may mag-bend ng law? Na ano? Mag-bend ng law. Ah, si Bendalo. Diyos ko. Si law bender. Ay, nasa constitution po yun. Hindi po pwede yun kasi nasa constitution po yun. That is provided by the constitution to ensure stability of the government. Ngayon iba, ayaw nila pa-resign si BBM kasi ayaw nila kay Sara. Eh di palitan niyo yung konstitusyon, ano ba? Bakit ba kayo tumakbo under this constitution? Tapos ngayon, ayaw niyo ng succession ng pursuant to the constitution. Even Justice Antonio Carpio said that. This is the constitutional succession rule. Hindi naman pwedeng resign si BBM pero hindi si Sara ang papalit. Sino ba ang gusto niyo? Jack, sinong gusto mo? Ako joke lang. Hindi, ako. Joke lang to pag sinabi nila hindi si BBM, resign si BBM, pero hindi pwedeng si Sara ang papalit. Sino ipapalit? Halo ko. Si Saldico? Ay, umamin ko eh. May boto ito kay Saldico. Umamin ko eh, no? Speaking of Saldico po, ano po ang inyong thoughts pagdating sa kanyang pagtatago? Do you think na ito po ay... I think tama siya na actually nagkamali sila. Pinaalis siya ni Romualdez para hindi siya mag-squill. So pero in the end, tama naman si Saldico na hindi na siya bumalik kasi alam niya na siya yung kung sa Bisaya, patapalan is going to be the chopping board. So, tama din siya na, ako lang ba makukulong? Yung mastermind. Yung tumanggap ng 25 billion na kickback, si BBM at si Martin Luther. Hindi sila makukulong? Kung makukulong ako, sama sila. Di ba? Tama ka naman, Saldico. Total, napahiya na rin mga anak mo at lahat ng mga kaapu-apuhan mo. Sabay na kayong lahat dyan, hindi na kita pinagtatanggol dahil may ginawa ka rin kasalanan. Pero tama yung ginagawa mo na uuwi ka lang dito kung ang justice system ay fair. If there is a way to have a deposition, tignan nyo nangyari dun sa Blue Ribbon. Sabi, pwedeng mag-testify by Zoom, di ba? Nung nalaman na iba pala sasabihin ni Saldico, hindi na pwedeng mag-Zoom. Ano ba naman yan? POV, Ayun na, kababayan. having my favorite Korean fixed drink. Ayan po. Ayan po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Rowena Guanzon na panis na itong paninira kay BP Sara Duterte. So at marami pa siyang binanggit dito tungkol kay Saldico na wag na munang umuwi, no? Tatama lang daw yung ginawa ni Saldico. So para alangan naman si Saldico lang ang makulong. Siyempre, marami siyang kasabwat, mga kababayan. Kaya yun, nilabas niya na din yung mga dapat ilabas. At idinawit niya na kung sino yung dapat idawit. So yun, mag-comment kayo mga kababayan sa ating video at ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.